Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Happy Independence Day po sa inyo! At ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Eva, sweetheart, pinakialaman mo ba ang ATM ko? Oo sweetheart, nag-shopping kasi ako kanina eh. Bakit? Diyos ko naman, mahigit 50,000 pa ang laman nito. Savings ko para sa future natin. Bakit 10,000 na lang to? Ano bang binili mo? Bumili ako ng bagong sofa para sa bahay natin. Sofa? Aanhin mo ang bagong sofa. Meron na tayo nun eh. Saan mo ilalagay ang bagong gamit? Di sa kwarto natin. Maganda kaya yung sofa sa kwarto. Seryoso ka ba? Sofa lang nasa 20,000 na. Diyos ko, halos 1 taon kong iniipon ng perang yun eh. Iwawaldas mo lang sa loob ng 1 oras. Nag-iisip ka ba? Sweetheart, gusto ko lang naman na maging komportable ang pagtulog natin eh. Hindi ko alam na mamasamain mo pala ang concern ko na makapag-relax ka. Relax? Paano ko pa gagawin yun? Sinira mo na ang future natin eh. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Dahil sa narinig kong pagtatalo ng anak ko at manugang, hindi ko na maiwasan pang sumabat, Miss Winnie. Sa katunayan, hindi lang naman ito ang unang beses na nagwaldas ng pera si Eva. May mga ibang pagkakataon pa. Hayad, ikaw naman kasi Bert. Ini-spoil mo yung asawa mo. Kita mo na, pati yata pambili mo ng brief, ginastos pa niya. Ma, hindi naman po yata tama na nakikialam kayo sa away naming mag-asawa. Dapat lang na makialam ako. Anak kong inaagrabyado mo eh. Ma, iniisip ko lang naman po ang kapakanan natin eh. Hayaan nyo na po ma. Ako na ang kakausap kay Eva. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kapag hinayaan mo yung asawa mo, 1 araw pati bahay nyo maibebenta niyan. Ma naman po, hindi ko naman po ibebenta ang bahay. Abay salamat naman. Ipaparenovate ko na lang po. Eva! Halos manggalaiti na sa galit si Bert, kaya naman nanahimik na lamang ako. Hinayaan ko siyang kausapin at pagalitan ng kanyang asawa. Pero hindi ko alam kung tumalab ba kay Eva ang mga pangaral niya. Ang estilo kasi nitong si Eva, papasok lang sa isang tenga ang mga sinasabi sa kanya at lalabas din sa kabila. Pero bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento, gusto ko muna sanang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Lynn. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nakaraang dekada. 59 years old pa lamang ako ng mga panahong yun. Nang maikasal ang nag-iisa kong anak na si Bert, pinili kong tumira kasama sila sa iisang bubong. Biyuda na po kasi ko, kaya wala na akong makakasama kung mananatili pa ako sa dati naming bahay. Hindi naman naging problema sa akin ang pagsasama namin ng aking manugang na si Eva. Mabait naman siya, maasikaso at marunong makisama. Pero may isa kaming suliranin sa ugali niya na hindi ko alam kung masosolusyonan pa ba namin. At yun ang pagiging waldas niyang klase ng misis. Sweetheart naman, hindi ka kasi nag-iisip eh. Bakit kailangan mong gumastos ng ganong kalaki para sa isang sofa lang? Sa tingin mo ba, magkakasya pa yan dito sa bahay natin? Ang dami mo nang pinamili. Sweetheart, akala ko ba mahal mo ko? Dapat di ba sinusuportahan mo ko sa lahat ng gusto ko? Tsaka hindi ko naman to ginawa para sa sarili ko eh. Para sa ating tatlo ito. Para sa atin ni Mama. Ayan ka na naman sa pangungonsensya mo eh. Alam mo bang mamumulubi tayo sa ginagawa mong yan? Sweetheart naman eh. Pinakatago-tago ko pa naman ang savings na yun. Pero nakita mo pa rin ang ATM ko at ginamit mo pa. Ginastos mo ang perang pinag-ipunan ko. Paano na lang ang future natin? Alam mo bang balak ko pa naman kumuha sana ng insurance package? Para saan naman ang insurance package na yan? Kapag nagipit tayo, pauutangin ba tayo kagad yan? Alam mo naman kung paano gumalaw ang mga empleyado sa mga ganyan. Mabilis lang sila kapag ikaw ang magbabayad. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, sangkatutak na papeles ang hihingin sa'yo. Tapos kung ano-ano pang requirements ang ipapasa. Kung tutuusin, iisa lang naman ang purpose niyan, hindi ba? Para may makuhang benepisyo ang mga kamag-anak natin kapag patay na tayo. Hindi naman lahat ng insurance company ganyan, sweetheart. Kaya nga pipili tayo ng maayos eh.
at mapagkakatiwalaang kumpanya. Hay nako, sweetheart. Para sa akin, pagkakaguluhan lang tayo ng insurance company na yan kapag patay na tayo. Ang importante lang naman sa kanila, may sasagot sa kabaong, sa kape, at sa iba pang gastusin sa burol. Halimbawang tama ka. Ano naman ang magagawa natin ngayon? Ginastos mo ng pera sa ATM eh. Paano na tayo kapag namatay? Babalutin na lang ba tayo ng banig at itatapon sa ilog? Aba, sweetheart, huwag ka nga magsalita ng ganyan ha. May naisip na akong solusyon dyan. Solusyon? Oo, total future rin naman natin ang iniisip mo eh. Ako nang bahala dyan. Nanatili akong tahimik habang nakikinig sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung anong klaseng solusyon ang naisip ng manugang ko dahil gano'n na lang ang kumpiyansa niya sa sarili. Pero pagsapit ng mga sumunod na araw, napansin kong naging abala siya sa kanyang cellphone. Panay ang tawag niya kung kani-kanino at kung ano-anong papeles ang kanyang pinifilapan. Dahil nagtataka na ako, napagpasyahan kong lapitan siya at tanungin kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Lynn, ano bang pinagkakaabalahan mo? Bakit ang dami mong ID at mga Xerox copy ng papeles? Ito po ba ma? Para po ito sa future namin. Talaga ba? Bakit parang ang dami mong inaayos? Para kang nag-a-apply ng pensyon. Ay hindi po ma, nag-a-apply po ako ng loan para sa future namin. Diyos ko, nag-loan ka? Ano naman paggagamitan mo ng pera? Alam ba to ni Bert? Pumayag ba siya? Sabi ko nga po, hindi ba? Aayusin ko ang problemang nagawa ko para hindi ma-stress sa akin si Bert. Napalunok ako at napahagod sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano na naman ang binabalak ng manugang ko. Pero sigurado kung ang anak ko na naman ang mag-aayos ng problema kapag lumaki ito. Oo nga po pala ma. Samahan niyo po ako mag-grocery mamaya ha. Grocery? Hindi ba kabibili niyo lang nung isang araw? Marami pa namang laman ng ref pati na ang pantry. Naku ma, wag po kayong mag-alala. Iba po ang bibilhin ko ngayon. Bakit? Teka nga, patingin ang listahan mo. Heto po ma, paalalahanan niyo na lang po ako kung may nakalimutan tayo. Ribbons, kape, asukal, baraha, kandila. Para sa na mga ito? Ma, wag na po kayong maingay. Surprise ko po ito sa asawa ko. Sigurado ako matutuwa siya rito dahil pinag-isipan ko ang future naming dalawa. Lalo akong nagtaka sa sinabi niya, pero hindi ko na siya pinilit pang magsalita. Basta sumama ako sa kanya kinatanghalian at binili namin ang mga nasa listahan. Pagod na pagod ako nang umuwi kami sa bahay kaya sa kwarto ko dumiretso para makapagpahinga. Pagsapit ng mga sumunod na araw, mas lalo akong nagulat. Kakagising ko pa lang na may kumatok sa aming bahay. Pagbukas ko ng pinto, 2 lalaki ang bumungad sa akin. May dala silang isang malaking puting kahon. Delivery raw yun para kay Eva. Dahil mahimbing pa ang tulog ng anak ko at ng aking manugang, ako na ang pumirma para tanggapin ang delivery. Pero hindi ko inaasahan ang nakita ko nang ipasok nila ang laman ng kahon sa loob ng bahay. 2 malalaking kabaong ang kanilang pinuwesto sa sala. Parang nanlamig ang buo kong katawan sa gulat. Ay, teka lang mga iho. Baka naman nagkakamali kayo. Pasensya na kung nakapirma ko nang hindi ko tinitignan kung anong laman ng delivery. Pero bakit kabaong ang dala nyo? Sino bang nagpa-deliver nito? Natataranta kong tanong. Dahil sa likot ng imahinasyon ko, naisip ko ang mga nangyayari sa lipunan ngayon. Partikular na doon sa nakikita kong balita tungkol sa mga taong nabibiktima ng loan sharks at pinadadalhan ng kabaong. Gaano man ako ka-stressed, ngumiti na lang ako sa 2 delivery guy. Ayon sa kanila, si Eva raw mismo ang umorder ng mga kabaong. Halos mahulog ang pangako sa narinig ko. Bago pa man ako makapagsalitang muli, bumaba si Eva mula sa kanilang kwarto. Pagkakita niya sa mga kabaong, kaagad siyang napatili sa tuwa. Dumating na pala! Sabi ko sa inyo, May. Ang ganda-ganda ng mga kabaong nila, di ba? Mukhang matibay pa. Ang ganda rin ng kulay. Ano bang tumatakbo sa isip mo, ha, Iha? Bakit ka bumili ng kabaong? Sino bang patay? Wala naman pong patay, Ma. Pero pinaghandaan ko ho talaga to. Ano? Bakit? Surprise ko po ito para sa asawa ko. Ano? Sakto namang napalakas ang sigaw ko kaya nagising si Bert.
Ilang sandali pa, bumaba na rin siya mula sa kanilang kwarto. Katulad ko, natigilan din siya nang makita ang dalawang kabaong sa sala. Palipat-lipat ang tingin niya sa akin, sa mga kabaong at sa kanyang asawa bago siya tuluyang nagsalita. Ano to? Bakit may kabaong dito? Sino ang patay? Sweetheart, surprise! Regalo ko to para sa'yo. Regalo? Oo naman, hindi mo na kailangan problemahin ang future natin. Huwag kang mag-alala, kapag namatay tayo, may kabaong na tayong dalawa. Hindi na rin mahihirapan si Mama sa pagpapalibing sa atin. Ang sweet ko, hindi ba? Natulala si Bert habang nakatinging ipinagpatuloy ni Eva ang kanyang paliwanag. At hindi pa yan ang lahat, sweetheart ha. Nakapagpa-reserve na rin ako sa funeral home. Nakapag-inquire na rin ako sa simbahan at sa sementeryo. Tapos nung isang araw, nag-grocery kami ni Mama para sa mga kailangan sa lamay. Ano? Kaya pala may mga kandila, ribon at baraha at kung ano-ano ka pang mga pinabili sa akin. Opo, kumpleto na halos ang mga kailangan. Ang mga maglalamay na lang po ang kulang. Ay, Diyos ko, Eva! Nahihibang ka na ba? Bakit ganyan ka mag-isip? Buhay na buhay pa kayo, pinagplaplanuhan mo na kagad ang burol nyo. Papatayin mo ba ako sa sobrang konsumisyon? Singhal ko sa kanya. Galit na galit naman si Bert matapos malaman ang lahat ng pinagkagastusan ni Eva. Ipinakita kasi sa kanya ng babae ang mga resibo, pati na kung ano-anong papeles na pinirmahan niya, Miss Winnie. Sweetheart, magkano ba nagastos mo sa lahat ng ito? Hindi naman gaanong malaki. Magkano nga? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Sa dami ng resibong nandito, nalula na ako eh. Kaya ayoko nang itotal eh. Sweetheart, baka mabigla ka eh. Alam kong masyado kong maaalalahanin pero hindi mo kailangan ma-excite, okay? Seryoso ako. Magkano ang nagastos mo? Alam mo, discounted na yan. Nasa mga 70,000 lang naman, sweetheart. Tinipid ko pa nga yan eh. Tsaka nakasale ang mga bulaklak nila kaya nag-order na rin ako ng mga 10 piraso. 70,000? Ganyan kalaki? Ay, Diyos ko! May pera palang ganun kalaki ang manugang ko! Loan po kasi yon, Ma. Hindi po ba nagtanong kayo sa akin? Sabi ko pa nga, wag mo nang sabihin kay sweetheart at hindi yun surprise. Loan? Nag-loan ka sa bangko? Diyos ko naman. Hindi ko nakakayanin to. Ma, magbihis po kayo. Samahan niyo kami ni Eva sa funeral home. Oo, sige. Magbibihis lang ako. Teka lang. At nagmadali na nga ako sa pagbibihis kahit hindi pa ako nakakapaligo, Miss Winnie. Naging mabilis ang biyahe namin papunta sa punerarya. Gusto kong mapaiyak nang makita ang iilan sa nakikipaglamay sa tila ba reserbang malalaking silid sa lugar na yon. Maalala ko lang ang kabaong na nasa bahay, kinikilabutan na ako. Bert, anak, masakit na ang tuhod ko. Malayo pa ba tayo sa opisina ng manager? Nandito na po tayo, Ma. Halika, tulungan ko na po kayo. Pumasok kami sa opisina at nakipag-usap sa manager. Ipinaliwanag ni Bert ang pagkakamaling nagawa ni Eva na noon parang hindi iniisip ang malaking problema. Sino ba namang tao ang maglalagay ng kabaong sa kanilang bahay? Panay pa nga ang tingin niya sa brochure ng mga kabaong at kung magkano ang presyo nito. Sweetheart, halika muna rito. Oo sige. Oh, hi manager! Nagkita ulit tayo. Manager, pasensya na po sa abala ha. Pero gusto ko po sanang ipakancel ang lahat ng funeral package na pinareserve ng misis ko rito eh. Pati sana ang kabaong, isusoli ko na. Mabagal na umiling ang manager at humingi sa amin ng paumanhin. Hindi niya raw magagawang i-cancel ang reservation dahil non-refundable daw ang package, Miss Winnie. Sobrang discounted na raw yung presyo nun. Nang pakiusapan naman ni Bert ang pagsoli ng kabaong, tumanggi rin ang manager dahil custom-made daw ang mga yon. May nakamarka ng pangalan in bold letters na gawa sa metal. Ano? Custom-made? Sweetheart, pinapili kasi nila ako ng kulay at design. Naisip ko para unique yung mga kabaong natin, mas mabuti pang piliin ko na lang ang design na mula talaga sa puso. Pinili mo pa talaga?
Ano bang gagawin ko sa'yo, sweetheart? Sorry naman. Akala ko kasi makakabawi ako sa naging pagkakamali ko eh. At saka, okay lang naman na itago lang, lalagyan lang natin ng kurtina yung kabaong sa may sala. Di nakatago na yun. Ay, tama na nga yan. Mukhang wala na nga tayong magagawa pa, anak. Lalo na at customized naman pala ang kabaong. Isipin nyo na lang na literal ngang pinaghandaan ng asawa mo ang gagamitin nyo kapag hindi kayo sinuwerte. Ayoko makita yon. Itatago natin yan. Ano pang nga ba yan? Naku, sweetheart, kung hindi lang kita asawa, ewan ko na lang. Sa huli, wala na kaming nagawa kundi tanggapin ang nangyari. Itinambak na lang namin sa bodega ang 2 kabaong na naghihintay kung kailan namin gagamitin. Panay pa rin ang tungayaw ni Bert habang nakayuko naman ang kanyang asawa. Akala ko noon natuto ng manugang ko, pero mukhang nagkamali ako. Sa loob ng ilang araw, napansin kong naging tahimik siya, Miss Winnie. Wala siyang ino-order online, wala ring dumarating na delivery sa bahay. Hindi na rin siya nagbabanggit ng kung ano-anong plano para sa aming future na dapat naming ikatakot. Sa totoo lang, parang nabunutan pa nga ng tinik sa dibdib ang anak kong si Bert. Minsan, nadatnan ko pa nga siyang nakatingin kay Eva habang naguhugas ang babae ng pinggan. Salamat naman. Bakit anak? Ano bang nasa isip mo? Mukhang natauhan na rin sa wakas ang asawa ko, ma. Hindi niya nahawak ang cellphone niya eh. Saka, hindi na rin siya lumalabas. Ay nako, huwag kang masyadong makampante. Baka sumpungin naman sa pagkakrung-krung yan ang asawa mo, no? Kilala ko yan. Alam na natin ang ugali niyan. Naman, baka naman nagbago na talaga si Eva. Sa pagiging waldas niya lang talaga kami nagkakaproblema eh. Kaya nga kailangan kong itago halos kalahati ng sahod ko, di ba? Kasi kapag pinagkatiwala ko to sa kanya, siguradong sisimutin niya ang laman maski na ang wallet ko. Napailing na lamang ako, Miss Winnie. Sa dami ng kalokohang ginawa ni Eva, mahirap nang umasa. Pero sa mga sumunod na araw, wala pa ring nangyaring problema. At dahil doon, nagsimula na rin akong maniwala na baka nga natuto na siya. Pero isang umaga, may narinig akong busina sa labas ng bahay. Paglabas ko, may nakaparadang delivery truck, kaya napalunok kagad ako, Miss Winnie. Nako, kilala ko ang tunog na yan ah. Yan ang tunog ng panibagong problema. Ma, grasya po yan, hindi problema. Kayo talaga oo. Wait lang po i-receive ko lang po ha. Ma, ano na naman po ba yan? Bakit nagtatakbo na naman si Eva sa labas? Ay nako, yan ang hindi ko alam anak. Mukhang kailangan nyo na namang mag-usap na mag-asawa. Ngumiti si Eva habang tinatanggap ang isang malaking kahon. Nagpasalamat pa siya sa nag-deliver sabay abot ng tip. Pagpasok ng babae sa bahay, sinalubong namin siya kaagad. Ay, iha! Ano na naman ba yung in-order mo? Ito po ba? Blender po, ma. Natigilan si Bert. Nilapitan niya ang asawa at inagaw ang resibo. Nang mabasa kung ano ang meron doon, tsaka pa lang siya napaatras. Blender nga. Pero sweetheart, bakit nag-order ka ng ganito? May blender pa tayo, hindi ba? Kasi sayang, sweetheart. Nakasil kasi ang product na yan eh. Napapikit si Bert. Nararamdaman kong aburido na naman ang anak ko. Yun nga lang, wala pa sa timing kung makikisali ko sa nagsisimula pa lang nilang bangayan. Hindi na yata talaga magbabago ang manugang ko, Miss Winnie. Sa taglay na katigasan ng ulo na meron siya, siguradong hindi na kami magtatagal pa sa mundo, dala ng matinding konsumisyon. Ako naman ay napahawak na lang sa noo ko, sabay hagod ulit sa nagsisimula na namang manikip kong dibdib. Hindi ko alam kung may saltik ba sa utak si Eva dahil kahit pinapagalitan na siya, parang hindi pa rin naman umiepekto sa kanya. Sa katunayan, kapag nagkamali siya, kalmado lang siyang sumasagot sa amin. Sa totoo lang po, mahirap pagalitan ng taong ganito. Sweetheart, kahit sale pa yan, may blender na tayo. Paano pa natin gagamitin yan? Hindi pa naman sira yung isa eh. Hindi porke malaki ang discount o kung free shipping lang ay maaakit ka na. Hayaan mo na sweetheart, may naisip na akong solusyon. Ano na naman bang solusyon yan, iha? Sa karanasan ko pa naman sa'yo, kapag may solusyon kang naiisip, siguradong may kasunod na problema yan.
Eh hindi naman po yun sa ganun, ma. Tsaka sure po ako na kapag ginawa natin ang naisip ko, aba, makikilala tayo ng madla. Bakit? Ano bang solusyon yan? Ano pa nga ba? Eh di ipamimigay natin ang luma. Social hindi ba? Walang politikong namimigay ng blender ngayon. Kaya sisikat tayo kagad dahil tayong mag-anak pa lang ang kauna-unahang mamimigay ng blender. Diyos ko naman. Sana pala nagbigti na lang ako. Uy naku, wag mong gagawin yan, sweetheart. Kapag nagbigti ka, eh hindi mo na mapapakinabangan ng bagong blender mo. Nagkatinginan kaming mag-ina. Alam kong maiiyak na si Bert pero pinipigilan niya lang ang sarili niya. Hanggat maaari, hinahabaan pa niya ang pasensya katulad ko. Doon ko napagtanto na nagkamali kami, Miss Winnie. Hindi natauhan si Eva. Nag-level up pa lang ang pagiging waldas niya. Para makalimutan kahit sandali ang problemang bumungad sa amin sa umaga, lumabas ako ng bahay para makasagap ng hangin. Kahit papano payapa naman ang lugar kung saan kami nakatira, Miss Winnie. Tipikal na itsura ng isang kalyeng nasa mumurahing subdivision, kanya-kanya ang mga residente sa pagkayod. Habang naglalakad ako sa tapat ng bahay, napansin kong nakaupo si Ka Benji sa kanilang bakuran. Tulad ng dati, abala siya sa pagkukumpuni ng kung ano-anong gamit. Sa tabi ng kanyang shop, naroon ang kanyang maliit na tindahan. Oy, nariyan ka pala, Aling Lin. Mukhang ngayon lang kayo napagawi rito sa labas ah. Kumusta ka na? Eto, buhay pa naman sa awa ng Panginoon. Bakit parang pagod na pagod kayo? Sa pagkakaalam ko, ayaw ni Bert na nagtatrabaho kayo ng mabibigat, di ba? Ay ayos lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako nahihirapan. Ang kaso nga lang, parang pasan pa rin namin ang buong mundo. Bakit naman? Kapag kasi ang manugang mo mahilig bumili ng hindi naman kailangan, mabilis talagang tumanda ang tao. Nakukonsumi na ako sa kanya. Napatawa si Ka Benji. Halatang inaasahan na niya ang ganitong reaksyon ko, Miss Winnie. Sa bagay, sa tagal na naming magkakilala, alam na namin ang problema ng bawat pamilya rito sa aming lugar. Oo nga't kanya-kanya kami ng hanap buhay, pero kapag may problema naman, nagdadamayan din ang ilan sa amin. Nako! Si Eva na naman ba ang tinutukoy ninyo, Aling Lin? Ay, oo naman, sino pa nga ba? Siya lang naman ang palaging sakit namin sa ulo. Bakit? Ano na naman ba ang ginawa niya sa pagkakataong to? Ayun, nung isang araw, 2 malalaking kabaong ang dumating sa harapan ng bahay namin. Order daw yun ng manugang ko dahil sobrang discounted daw. Aba, bakit siya bibili ng kabaong? Ang sabi pa niya, iniisip lang daw niya ang kinabukasan namin. Biruin mo yon. Tapos kanina, may bago na naman siyang order mula online. Nag-away na naman silang mag-asawa. Nako, kanina nga nandito si Rhea. Ang sabi, may bago na naman daw kayong blender. Mukhang pang-4 na order niya na yung ngayong buwan ah. Paano nyo nalaman na yun ang pinag-uusapan nila kanina? Nagkataon lang kasi na naglalakad si Rhea sa harap ng bahay nyo at narinig ang pagtatalo nila mag-asawa. Alam mo naman itong anak ko medyo may pagkachismosa rin. Kaya humihingi na lang ako ng paumanhin sa inyo ha. Ayun nga, nabanggit niya sa akin pagdating niya rito kanina. Ay Diyos ko, nakakahiya na talaga itong si Eva. Kung ano-ano na lang ang kalokohan ng pinaggagawa niya. Akala ko nga, negosyo niyo ang blender ang mahal-mahal na kaya ng gamit na yan ngayon. Tapos kung maka-order naman ng manugang mo, parang ang mura lang. Kung negosyo yan, matagal na sana kaming yumaman. Kasi dito sa subdivision, marami namang gumagamit ng ganyan. Tama ba ako? Oo naman. Bakit bumili na naman si Eva? Anong gagawin niya ngayon dun sa mga blender niyong hindi naman talaga luma? Sale raw kasi. Naakit sa laki ng discount. Idagdag mo pa na free shipping daw at marami pang freebies. Ay nako, ewan ko na lang talaga sa manugang kong yon. Kapag pinapagalitan, parang hindi naman naaapektuhan. Paano yan? Obligado kayong gamitin ang bago niyong bili. Paano naman yung mga nauna ninyong binili? Ang sabi niya, ipamigay na lang daw yung mga luma. Parang akala mo ang yaman-yaman niya para mamigay na lang basta ng blender. At saka sa hirap ng buhay ngayon, kahit ang simpleng pamilya, hindi naman talaga nangangailangan ng ganyang klaseng gamit.
Ay, ano naman ang naisip niya at kailangan pa niyang ipamigay? Para raw sumikat kami. Hindi naman kami mga vlogger. Bakit kailangan pa niyang gumawa ng mga ganitong klaseng pakulo? Napansin kong napakamot si Ka Benji sa ulo. Alam kong maski siya naguguluhan sa ginagawa ng manugang ko, Miss Winnie. Sinabayan ko na lang yun ng isang buntong hininga bago ko napalingon sa pinanggagalingan kong bahay. Hindi ko pa alam kung matatawa ko o maaawa. Maganda naman ang hangarin niya. Pero, blender talaga. Bakit ngayon niya pa naisip na mamigay? Hindi ba niya iniipon ng perang galing sa asawa niya? Ay nako, kapag usaping ipon, masyadong mailap si Eva. Hindi natin maaasahan ng babaeng yan na makakapagtago ng malaking halaga. Kahit pa siguro 10 piso lang ang nasa kamay niya siguradong mauuwi pa rin yun sa tindahan. Sakto namang lumabas si Rhea mula sa kanilang bahay. Si Rhea ang tinuturing ni Eva na kanyang best friend, Miss Winnie. Sa katunayan, daig pa nilang dalawang tuko kung magdikit dahil halos hindi na sila mapaghiwalay. Kaso nitong mga nakaraang araw, medyo naging abala si Rhea sa kanilang sari-sari store kaya hindi na siya gaanong nakakapasyal sa bahay namin. Pero alam ko kapag wala siyang ginagawa, halos buong araw siyang nakatambay doon. Kaya naman ang manugang ko wala ring nagagawang trabaho. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita niya akong nasa tindahan nila. Aling Lin, nandito po pala kayo. Ang aga niyo pong pumasyal ah. Oh, bakit? May iba ka bang kailangan at parang sinisalaban ng puwet mo? Totoo po bang mamimigay si Eva ng blender? Narinig ko kasi silang mag-asawa kanina eh. Ang sabi marami raw po kayong blender sa bahay dahil may bago na naman kayong order. Tapos yung mga luma ibibigay daw niya. Napapikit ako. Mukhang mas mabilis pa sa internet ang chismis sa lugar namin. At kapag si Rhea na ang nakarinig ng ganitong klaseng balita, siguradong hindi na magtatagal at kakalat na yun sa buong subdivision. Ay, nako kalokohan! Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi ng kaibigan mo. Hindi pa naman sumasang-ayon ang asawa niya sa mga desisyon niya eh. At saka, bakit ka ba nakikinig sa away ng iba ha? Sayang naman po yun, Aling Lin. Mamahalin pa naman yung naunang blender na binili ni Eva kasi kasama niya akong bumili nun. Bakit anak? Kailangan mo ba ng blender? Hindi naman po, Tay. Oh, bakit nanghihinayang ka? Gusto ko lang po sana ng libre. Ay, ikaw talagang bata ka oh. Basta usapang libre, ang sipag-sipag mo. Mahiya ka naman kay Aling Lin. Aling Lin, wag na po kayong malungkot. Dapat nga po maging masaya kayo at proud kasi mapagbigay ang manugang nyo. Mabait nga siya at mapagbigay. Pero napakawaldas niyang uri ng babae. Parang hindi iniisip ang ginagawa. Wika ko kaya iiling-iling na pumasok na lang si Rhea sa loob ng kanilang bahay. Naging mahaba pa ang kwentuhan namin ni Ka Benji hanggang sa makita kong inaayos na ni Rhea ang mga paninda niya sa estante. Wala naman akong gaanong pinansin nung una, Miss Winnie. Karaniwan na ang mga batang bumibili ng kung ano-anong merienda sa ganitong oras. Pero makalipas ang ilang minuto, napansin kong isa-isang umaalis sa mga bata nang hindi man lang naglalabas ng pera. Kunot noo akong napatingin kay Rhea. Ilang beses nang pabalik-balik ang mga batang yun dito ah. Rhea, hindi ba nagbabayad ang mga batang yon? Hindi man lang siya nag-angat ng tingin habang may sinusulat sa isang maliit na notebook. Hindi po, Aling Lin. Bakit pinapayagang mong umalis? Dapat hinihingan mo sila ng bayad. Nagtitinda ka, malulugi ka niyan. Okay lang po yon. Hindi naman po kasi ako malulugi kasi may bayad ang mga yon sa susunod na araw. Kasi po, ipapalista naman daw. Aba, kailan pa nagkaroon ng listahan ng utang ang mga bata rito? Baka naman mayaman na ang mga magulang yan at buwan na ang bayaran. Hay nako, kung ako ang mayaman, hindi ko na kailangang mangutang. Babayaran ko na kagad yon. Hindi pa man kami nakakatapos mag-usap ay may panibagong grupo na namang dumating, Miss Winnie. Muli kumuha sila ng mga paninda at umalis pagkatapos maisulat ni Rhea ang kung anumang kailangan niyang isulat. Pag alis nila, may sumunod na naman at pagkatapos nun may isa pa. Napabuntong hininga na lang ako. Ka Benji,
Parang napapadalas yata ang mga batang nangungutang dito sa tindahan nyo ah. Yan din nga ang napapansin ko. Ewan ko ba rito sa anak ko? Hindi man lang marunong tumanggi. Ay nako, masasanay ang mga yan ka Benji. Anak, hindi ba delikado yung ginagawa mo, ha? Paano kung hindi magbayad ang mga yan? Ikaw din ang malulugi. Hindi naman po silang magbabayad itay eh. Kaya okay lang po, hindi ako malulugi. Ha? Sinong magbabayad na mga kinuha nila? Hinahayaan ko po silang mangutang dahil may magbabayad naman po para sa kanila. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi naman po sa pangalan nila nakasulat ang utang itay eh. Ibang tao po ang magbabayad nun para sa kanila. Bigla akong kinabahan, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may masamang balitang paparating. Hindi naman sa may inaasahan akong pangalan pero kabisado ko na kasi ang ganitong sitwasyon. Tipong magugulat na lang ako sa malalaman ko kahit na alam kong inaasahan ko na naman ito. Kung hindi sa pangalan nila, kanino? Kanino ba nakapangalan ng lista, anak? Kay Eva po. Ano? Si Eva na manugang ko? Sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng kinuha nilang paninda ay ipinapalista sa pangalan ni Eva? Opo, itay. At pinayagan mo naman, Rhea? Kasi po, si Eva rin ang may sabi noon. Nakiusap pa nga siya sa akin na gawin ko raw yun noong 1 linggo. Napahawak ako sa noo, Miss Winnie. Gusto kong maiyak sa sobrang galit ng mga sandaling yun. Diyos ko, ano na naman kaya ang pinaggagawa ng manugang ko? Teka, sandali ha? Kailan pa eksaktong nagsimula ang ganito, anak? Mga ilang araw na rin po, itay. Ilang araw na at ngayon mo lang sinabi? Hindi ko naman po akalaing sekreto pala yun. Ang sabi po sa akin ni Eva, ikatutuwa niyo raw kung may tinutulungan kayong mga tao. Napapikit na lang ako, Miss Winnie. Siyempre, hindi niya akalain na nautos siya ng kaibigan niya. Si Rhea pa ba? Kapag may alam yang balita, karaniwan kalahati ng barangay ang nakakaalam bago pa makarating sa taong sangkot. Napatingin ako sa hawak niyang notebook. May isip ko lang kung gaano kahaba na ang nakalista doon, umaakyat ng dugo ko sa ulo. Aba, tingnan nga natin ang listahan na yan. Baka mamaya heto po, Aling Lynn. Tinanggap ko ang notebook kung saan nabasa ko kagad ang eksklusibong listahan para sa utang ni Eva. Pagkabukas ko pa lamang ng pahina, halos lumuwa ng mata ko sa gulat. Mahaba na kagad ang listahan at hindi pa man yun ang huling page ha. Ay, Diyos ko po! Bakit? Mahaba na ba ang listahan? Tignan mo ito ka, Benji! Aray, naku po! Ang laki na nga! Kita mo na? Hindi na ito normal. Dahil ko pang nagkaroon ng loan sa company. Sa loob lang ng 1 araw, 1,000 na kagad. Tapos puro candy at junk foods lang yan. Sa gabi po, Aling Lynn, nagpupunta rin po dito ang mga magulang ng mga batang nangutang kanina. Sila naman po ang nagpapalista ng sardinas at itlog. Kung minsan naman sabon at bigas. Kaya hindi na po nakapagtataka na umabot ng 5,000 ang kabuuang utang ni Eva sa tindahan. Abay, dapat sinabi mo sa akin ang bagay na ito, anak. Aling Lynn, sa tingin ko, kailangan na itong malaman ni Bert. Hindi maganda sa mag-asawang naglilihiman sa isa't isa. Ka Benji, hindi lang sapat kung sasabihin ko kay Bert ang nalaman ko. Kailangan kong ipakita sa kanya ang notebook na ito. Mabuti pa nga, Aling Lynn. Nang sa gayon, makita ni Bert na hindi ka gumagawa lang ng kwento. Napatingin ako sa direksyon ng bahay namin. Kung sa blender pa lang halos mag-away na silang mag-asawa, paano pa kaya kapag nalaman niyang may pinapakain na palang kalahati ng barangay ang asawa ni Bert nang hindi niya alam? Pagka-uwi ko ng bahay, hindi ako mapakali, Miss Winnie. Ilang beses akong sumilip sa bintana at sa gate. Kung ano-anong eksena ang pumapasok sa isip ko habang naaalala ang mahabang listahang nakita ko sa tindahan nila ka Benji. Hindi ko na alam kung saan kumukuha ng ideya ang manugang ko para maging pasaway ng ganito. Ay nako, sana bigyan niyo pa ako ng mas mahabang pasensya, Panginoon ko. Nanginginig kong wika. Abala naman si Eva sa kusina na para bang walang nangyayari. Paminsan-minsan pa, napapakanta habang may hinihiwa. Mas lalo tuloy akong naiinis.
Paano siya nakakakanta ng ganun ka-relax? Samantalang ako, halos sumakit na ang ulo kakaisip kung magkano nang naipapalista niya sa tindahan. Nanatili ako sa sala buong maghapon. Maya-maya narinig ko ang pamilyar na tunog ng motorsiklo sa labas. Agad akong napatayo at nakahinga ng maluwag. Sa wakas, dumating na rin si Bert. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad ko siyang sinalubong. "Bert, anak, mabuti naman at nandito ka na." Napahinto siya sa paghuhubad ng helmet. Halata sa mukha ang matinding pagtataka. Oh, Ma, bakit po? "Ay, may kailangan tayong pag-usapan, Bert. Tungkol saan po ba yan? Tungkol sa asawa mo, anak." Ma, kung tungkol na naman yan sa blender, Ay nako, hindi ito tungkol doon. May ibang ginawa na naman ang asawa mo, anak. Mas malala pa sa una. Ha? Paano po naging mas malala? Lumapit ako at binaba ang boses ko na para bang may malaking sikreto akong nakahandang isiwalat. Hawak ko ang notebook na hiniram ko kanina kina Benji at Rhea. Ang listahan ng utang ni Eva. "Oh, heto anak, basahin mo na lang ito. Ito ang listahan ni Eva ng utang sa tindahan nila Benji. Alam mo ba, pinapakain ng asawa mo ang kalahati ng barangay. Hindi ko alam kung matutuwa ka sa ginawa niya o hindi." Sigurado ho ba kayo dyan, Ma? Ano ba sa tingin mo? Gawa-gawa ko lang ang listahang ito. Anak, nako, pagsabihan mo na ang asawa mo. Hindi ko nakakayanin kung sa susunod, may bago na naman siyang kalukuhan na ginagawa. Iniabot ko kay Bert ang notebook. Nakita niya dito ang mahabang listahan ni Eva sa tindahan. Ilang beses ko siyang napansing huminga ng malalim. Hanggang sa ilang sandali pa, ang kalmadong mukha ni Bert dumidilim na. Humarap siya sa akin at nagsalita sa garalgal na boses. Ma, nasan po ba si Eva? Nasa kusina siguro, anak. Kailangan ko siya makausap. Ay anak, baka naman saktan mo si Eva, ha? Kakausapin ko lang siya, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Kailangan ko lang linawin sa kanya mga bagay-bagay. Umalis nga si Bert at hinarap ang asawa niya sa loob. Napasunod naman ako kagad. Hanggat maaari, kailangan kong pigilan si Bert sakali mang maubos na talaga ang pasensya niya, Miss Winnie. Kahit sino namang nasa sitwasyon namin, ganito rin siguro ang mararamdaman. Nang makapasok na nga kami sa loob, nakita namin sa kusina si Eva. Masayang nagluluto ng hapunan. Parang wala siyang alam sa kaguluhang dala ng ginawa niya. "Hindi ako konsentidor na uri ng ina, Bert. Pero papaalalahanan lang kita, ha anak? Huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na alam mong pagsisisihan mo." Ma, sumama po kayo sa akin sa loob para naman mapanatag kayo. Oo, sige. Lumapit kami ni Bert sa may pinto ng kusina. Nakikita ko pang sasayaw-sayaw si Eva habang hinahalo ang putahing nasa kawali. Sweetheart, pwede ba tayong mag-usap? Ay, sweetheart, nariyan ka na pala. Oo naman, ano bang pag-uusapan natin? May itatanong lang ako. Sige, makikinig ako. Pero, bakit parang seryoso ka? Ay, sabihin mo na nga sa asawa mo, anak, kung totoo bang nagpapalista siya ng pagkain sa tindahan para sa mga bata. Nawala ang ngiti ni Eva. Para bang may naalala siya na kailangan niyang sabihin sa amin. Namumutla siyang tumingin kay Bert, sabay tinakpan niya ang kanyang bibig. Ay, naku sorry sweetheart. Hindi ko nasabi sa'yo ha. Naawa kasi ako sa mga bata eh. Matagal ko na silang nakikita. Nung una, hindi ko rin naman sila gaanong pinapansin. Pero habang tumatagal, nakikita ko sila kung saan-saan eh. Ang mga batang yun? Imposibleng walang mga magulang yun. Huwag mong saluhin ang responsibilidad na hindi naman talaga para sa'yo. Pero sweetheart, hindi mo kasi nakikita ang ginagawa ng mga bata eh. Ilan sa kanila nagtatrabaho kahit sobrang bata pa para lang magkapera. Isang araw nakita ko silang nakaupo sa may waiting shed. Wala silang kinakain. Wala nang gustong kumuha ng serbisyo nila eh. Sweetheart, hindi sa lahat ng pagkakataon magiging galante ka sa kahit na sino. Huwag mo namang waldasin ang perang pinaghirapan natin ng basta-basta. Naalala ko lang kasi yung nakaraan ko, sweetheart. Alam niyo ni mama yun na wala akong pamilya. Kung anong pinagdaraanan ko noon, yun din ang hirap na nararanasan nila ngayon.
kaya naisip mong sagutin ang merienda nila? Alam mo, sweetheart, hindi ko na dapat na sinasabi sa'yo to eh. Pero hindi kailangang araw-araw kang tumutulong. Magtira ka naman ng para sa atin, para sa sarili mo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo meron. May mga pagkakataon na magigipit talaga tayo. Sorry sweetheart Hindi ko alam na ganun pala kalaki ang problemang naibigay ko sa'yo. Tutulungan kitang mabayaran ng utang sa tindahan, ha? Pero hanggang dito na lang sana, sweetheart. Huwag na natin palakihin ang problema. Walang mali sa pagtulong. Ang sa akin lang, magpaalam ka sa susunod. Saka bago natin tulungan ng iba, asikasuhin muna natin ang sarili natin. Tatandaan ko sweetheart. Pasensya ka na ha. Akala ko talaga maliit na bagay lang ang ginawa ko eh. Pati sa'yo mama, sorry po. Mukhang pinasakit ko na naman ang ulo nyo. Ay, walang anuman iha. Hindi naman sa pinapakialaman ka namin. Alam ko naman na may pera ka rin naman. Pero dapat sana matuto kang mag-ipon. Pipilitin ko po ma. Huwag mong pilitin, gawin mo. Huwag kang maging aksayado sa pera. Hindi biro ang paghahanap nun, alam mo ba? Opo ma. Sorry po. Sweetheart, pasensya ka na ha. Huminga ng malalim si Bert pero alam kong dismayado siya sa asawa niya, Miss Winnie. Ilang linggo matapos ang usapin tungkol sa batang pinapautang ni Eva sa tindahan, animo bumalik na sa normal ang lahat. Mas naging maingat si Eva sa paglalabas ng pera. Akala ko nga nagbago na talaga siya. O yun lang ba ang akala ko? Isang umaga nagulat na lamang ako nang may malaking sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Mula sa loob nito, inilabas ng 2 tao ang isang napakalaking balikbayan box. Halos magningning ang mga mata ni Eva nang makita yun. Sa katunayan, tuwang-tuwa siya nang tawagin ako pagkapirma niya ng delivery. Ma, tignan niyo po! Dumating na ang pinadala ni tita! Ah, ang tita mong nasa Canada? Opo ma, nakakatuwa hindi po ba? Kasi naalala niya ako sa kabila ng lahat. Ano bang laman yan? Mga imported po. Aba ipasok na natin yan dito sa loob ng bahay. Ay, wag na po kayong magbuhat ma. Ang mga nag-deliver na lang po. Sige, mabuti pa nga. Makalipas ang ilang minuto, nasa sala na ang malaking kahon, Miss Winnie. Parang may piyesta habang binubuksan yun ni Eva. Isa-isang lumabas ang mga laman. May mga tsokolate, imported na sabon, lotion at shampoo. Meron ding mga damit, mamahaling kape, mga delata, pati na tsinelas. At meron pang ilang bote ng pabango. Grabe ang dami! Kaya naman palang bigat-bigat nito. Aba oo nga, tsaka puro mamahalin ng mga ito anak. Parang kaya nating ubusin hanggang sa susunod na taon nito, ma. Hindi naman tayo gaanong nagluluto ng delata, hindi ba? Oo nga, sa wakas hindi na natin kailangan bumili muna ng mga ganito dahil meron na tayo at imported pa. Tama po kayo, ma. Hayaan niyo po, itatago natin ang mga ito. Oo, sige, ikaw na ang bahala, ha? Okay po, ma. Masaya niyang wika. Nung mga sandaling yon, hindi ko pa alam na maling-mali pala na umasa ako. Dahil kinahapunan, dumating si Rhea kasama ang 2 niyang kaibigan. Katulad ng dati, nauwi sa kwentuhan ng kanilang pagtitipon. Habang nagkukwentuhan sila, napansin kong mayat maya ang lingon nila sa mga nakasalansang laman sa balikbayan box. At kilala ko ang tingin yun. Tingin pa lang nila sa mga gamit, alam kong may binabalak na ang tadhana. Wow! Grabe ka naman, Eva! Oh, bakit? Ang dami mong imported goods pinadala yan ng tita ko. Ang swerte mo naman. Sana ako rin may tita sa abroad, ano? Ngumiti si Eva, Miss Winnie. Ilang beses niyang binalingan ng tingin ng balikbayan box. At alam kong yun ang unang senyalis ng trahedya. Kawawa ka naman. Ano bang gusto mo, ha? Napalunok ako. Gusto kong makisali sa usapan nila pero hindi ko magawa. Ang mga itsura nila Rhea parang mga alien na lalapa ng biktima nila. Kaso ang kaba ko na animo nanguhula ng mga susunod na mangyayari, tuluyan nang ang huminto nang marinig ang sinabi ni Eva. Kumuha ka lang kung may gusto ka, Rhea. Eva! Ma, bakit po?
Anong ibig mong sabihin kumuha siya? Naaawa po ako sa kanya, May. Wala po siyang imported na ganito. Para naman po makatikim siya. Hindi yan grocery, anak. Tsaka, hindi ba dapat hintayin mo muna ang asawa mo bago ka magbigay? Marami naman po ito, Ma. Tsaka hindi po ito mauubos. Hindi pa man ako nakakasagot, yung isang kaibigan naman ni Rhea ang humanga sa isang imported na lotion. Sa katunayan, hinawakan na niya yun at binasa ang brand. Ngumiti si Eva, animo kinilig sa ginawa ng kanyang kaibigan. Pero kaakibat ng ngiti niyang yun ay ang matinding kaba sa dibdib ko. Eva, anak, wag mo akong bibigyan ng sakit sa ulo, ha? Nag-usap na tayo, ayoko nang magpaliwanag ulit sa'yo. Ma, kalma lang po kayo. Wala naman po akong ginagawa eh. Ay, sige, tatandaan ko ang sinabi mo, ha? Basta hintayin mo ang asawa mo, ha? Parating na rin naman po si Bert, Ma, kaya wala pong problema. Huminga ako ng malalim at piniling isipin na siguro naman nagkamali lang ako ng hinala sa manugang ko. Kasi kung tutuusin, puro mamahali ng imported na padala ng tita ni Eva. Bago siya mamigay sa iba, baka naman pwedeng kami munang mauna, hindi ba? Nanatili ako sa kusina at inabala ang sarili ko sa pagluluto ng hapunan. Ilang sandali pa, nagkakaingayan na sa sala. Nagtatawanan na sina Eva at Rhea. Parang may kung anong sinusukat at nirarampa. May naaamoy na rin akong pabango na parang binuksan at inispray sa hangin na nasundan ng halakhak ni Eva. Ilang sandali pa, nagpaalam na sa kanyang mga bisita. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko kailangan makipagtawaran sa manugang ko na wag na niyang ipamigay ang mga bagong padala. Ma, aalis na po si Rhea. Aling Lin, aalis na po kami. Maraming salamat po sa mga pinamigay niyo, ha? Ha? Oo, sige. Napansin kong mas marami silang dala kesa sa noong unang dumating sila kanina. Tuwang-tuwa pa ang tatlo habang naglalakad pa uwi na animoy naka-jackpot. Pagkasara pa lamang ng gate, agad na akong lumingon kay Eva. Eva, anak, bakit ang dami yatang dala ng mga kaibigan mo? Ano bang laman ng mga bag nila, ha? Lotion po yun, Ma. Tapos tsokolate, kape at pabango. Ay, Diyos ko naman! Bakit mo naman pinamigay? Ma, marami pa naman po eh. Hindi po tayo mauubusan. Marami pa? Sigurado ka? Tumayo ako't sabay lumapit ako sa kahon. At doon ko nakita ang tunay na trahedya, Miss Winnie. Parang dinaanan ng bagyo ang laman nito. May mga bakanteng espasyo kung saan dati nakasalansan ng mga gamit. May mga kahon at pakete na nawawala. Uminit ang ulo ko at binalingan ng manugang ko. Eva! Bakit po, Ma? Ay, nakikita mo ba ito? Konti na lang ang laman ng balikbayan box mo. Ginawa mo bang relief operation tong bahay natin? Hindi naman po sa ganon, Ma. Namigay lang po ako ng konti. Marami pa naman po ang natira eh. Hindi natin ito mauubos sa isang kainan lang, no? Tsaka hindi po ba, mas mabuti po ang magbigay kaysa ang tumanggap? Napatingin ako sa kahon. Pagkatapos, napatingin sa kanya. Gusto kong maiyak sa sama ng loob. Kung makapagbigay naman si Eva, daig pa niyang politiko. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa. Sininghalan ko na siya. Natira? Kalahati na lang ang laman ng kahon, Eva! Ano na naman ang sasabihin mo sa asawa mo pagka-uwi niya? Na yan lang ang laman ng karton, ha? Sasabihin ko na lang po ang totoo, Ma, na nagpunta rito si Rhea at nanghingi. Pakiramdam ko, lumulutang na ang kaluluwa ko palabas ng katawan ko. Nagsisimula na rin kumulo ang dugo ko paakyat sa ulo. Sakto namang muling bumukas ang gate. Lumingon kami at nakita si Rhea. Hindi na ako nagtaka nang mabuksan niya yon, Miss Winnie. Sa tagal na nilang magkaibigan ni Eva, kabisado na niya ang seradura ng gate namin. Tumakbo siyang pabalik habang may hawak na isang paper bag. Eva, mabuti at nandito pa kayo sa labas. Rhea, bakit bumalik ka? Pasensya ka na, ha? May nakalimutan kasi ko eh. Ganun ba? Ano yon? Hindi pala ako nakakuha ng tsinelas. Napasinghap ako at napahawak sa ulo ko. Sa unang pagkakataon,
Naisip kong baka kailangan ko na ring magpatingin sa doktor dahil sa manugang ko. Ay, oo nga pala, no? Oo, sige, pili ka lang doon. Eva! Ma? Oh, kalma lang po kayo. Tsinelas lang naman po yun eh. Hindi worth kapag inatake kayo dahil dyan. Ay, Panginoon ko! Ano na bang gagawin ko sa yung manugang ko? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kahit lumipas na ang ilang oras. Paulit-ulit kong tinitignan ang balikbayan box. Tuwing sisilip ako sa loob, pakiramdam ko lalo itong nababawasan, Miss Winnie. Samantalang ang manugang ko, hayun, kumikembot pa habang naguhugas ng plato. Parang ang saya-saya pa niya. Kailangan ko na naman siyang isumbong sa asawa niya. Siguro naman mapapagalitan siya ni Bert kapag nalaman ng anak ko ang ginawa niya. Makalipas ang ilang sandali, narinig namin ang pamilyar na tunog ng motorsiklo sa labas. At dumating na nga si Bert. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang napangiti nang makita ang malaking kahon. Uy! Ayan na pala eh. Mabutit na buksan nyo na yan, ma. Nag-chat sa akin si tita. May pinadala raw siyang balikbayan box. Marami raw imported para sa atin, ha? Ano ka mo? Yung balikbayan box po. Ano? Nasukat nyo na ba ang mga tsinelas? Saka yung kape po. Binili ni tita na may kasamang creamer. Lumapit siya rito at sinilip ang laman. Namanghapang anak ko nang makita ang laman. Wow! Dami ah! Ma, nasan po pala si Eva? Sabi ni tita, may pabango raw ako rito ah. Kaso bakit wala yata yung pabango? Ma, anong nangyari sa inyo? Natulala po kayo dyan. Wala, anak. Ha? Anong wala po? Wala nga, anak. Nagluluksa akong wika sabay sulyap sa asawa niyang nasa kusina. Huminga ng malalim si Bert. Mukhang naiintindihan na niya ang sinasabi ko. Ilang sandali pa, hinalughog niya ulit ang package. Bakit wala rin po yung polo ko? Maliban sa pabango, sabi ni tita, may polo ko rito ah. Anak, pakiusap. Huwag mo na akong tanungin. Nagpunta rito kanina ang mga kaibigan ng asawa mo. Ang alam ko, umalis dito si Rhea na parang nanalo sa raffle. Ang dami niyang dala. Hindi ko alam kung ano-anong binigay sa kanya ni Eva. Si Eva po ang nagbigay sa kanya? Pati na rin sa dalawa pa niyang kaibigan na sumama kay Rhea. Diyos ko naman. Ano bang nasa isip ng asawa ko? Bakit mas marami pa yata ang binigay niya kaysa sa natira rito? Pwede na siyang maging santo, anak. Siguro nga buhay pa siya. Pwede na natin siyang gawa ng rebulto. Patay mali siyang wika ko. Itinuon ko na lang sa paghinga ng malalim ang inis na nararamdaman ko. Hindi ko na kayang pakialaman pa ang problema nilang mag-asawa eh. Baka mas maaga pa akong mamatay sa konsumisyon. Hindi naman baliw ang manugang ko, Miss Winnie. Pero bakit hindi siya nakakapag-isip ng mga bagay-bagay na dapat ay tama? Sa huli, tinawag ni Bert si Eva. Sweetheart naman. Hindi porket may nagustuhan sila na kahit ano rito sa bahay natin, pamimigay mo na. Alam mo bang kalahating taon yung inipon ni tita mo bago niya ipinadala sa atin? Tapos, pinamigay mo lang ng basta-basta. Sweetheart, hindi ko naman kasi sila matiis na naiinggit na lang palagi eh. Minsan kailangan din nilang maranasan ng mabigyan. Lagi naman tayong may blessings eh. Bakit? Kapag ikaw ba nagipit, tutulungan ka ba ng mga yan? Si Rhea nga, nakakalapit ka sa tindahan niya, utang naman. Yung dalawa mong kaibigan, lumilitaw lang kapag may kailangan. Paano kapag ikaw naman ang wala? Kapag ikaw naman ang nagutom? Hinihingal na wika ni Bert. Maski ako hindi ako makapagsalita, Miss Winnie. Pakiramdam ko, bumibigat pang lalo ang usapan nila kaya naupo na lang ako sa sofa at pinagmasdan ang balikbayan box. Noon ko napagtanto na hindi lang pera ang kayang waldasin ni Eva. Maski pa nga ang mga pagkain at gamit namin dito sa bahay, kaya niyang isakripisyo para lang sa pakikisama. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya tungkol sa balikbayan box. At sa loob ng mga araw na yon, may isang bagay akong napansin, Miss Winnie. Hindi na kinikibo ni Bert ang asawa niya.
Hindi naman sa talagang hindi niya kinakausap. Pero bahagyang lumamig ang pakikitungo niya kay Eva. At sa tuwing sinusubukan ni Eva na lumapit, parang may radar si Bert na agad siyang umiiwas. Minsan ko nang kinausap si Bert tungkol doon. Anak, bakit hindi mo yata kinakausap ang asawa mo? Gustuhin ko man, ma. Pero ilang beses niya nang ginagawa ang ganito eh. Lagi na lang kami nagtatalo kasi gumagawa siya ng mga bagay na ikagagalit ko. Hindi ko tuloy maiwasang itanong sa sarili ko kung saan ba ako nagkulang sa kanya bilang asawa niya. Ipaulit-ulit na lang po kasi ang pangyayaring ito, May. Sa totoo lang, nakakasawa na po. Hindi ko na nga rin alam kung anong nasa isip ng asawa mo at nagiging pasaway siya ng ganito. Hindi ko alam kung may sayad ba yan. Simula nang nagsama kayo, hindi ko naman nakita na inabuso mo siya. Hindi ko kailanman narinig na pinagsalitaan mo siya ng masama. Sa katunayan, sa tuwing nagkakamali ang asawa mo, sweetheart pa rin ang tawag mo sa kanya. Pero alam mo anak, siguro pagsubok ito na kailangan yung pagdaanan bilang mag-asawa. Sinusubok kayo ng tadhana kung hanggang saan naaabot ang pasensya mo. Ang tanging maipapayo ko lang sa'yo pwede mong pagsabihan ng asawa mo. Pero wag na wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay ha. Huwag po kayong mag-alala, ma. Hindi ako kailanman matutulad kay Papa na paulit-ulit kayong sinaktan saka tayo iniwan. Ay, maraming salamat anak. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Ang tanging masasabi ko lang sa ngayon, mag-usap kayong mag-asawa. Puso sa puso kung kinakailangan. Tatandaan ko po, ma. Saka wag po kayong mag-alala. Hindi naman habang buhay ang pang-iwas na ginagawa ko kay Eva eh. Gusto ko lang po siyang matuto. Gusto kong maisip niya na may pagkakamali rin siyang nagawa. Nakakaintinding tumango ako ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Alam ko naman na mabuti ang pagpapalaki ko sa anak ko. Kaya sigurado ako na hindi magtatagal, magkakabati rin sila ng manugang ko. Pero pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi ko akalain na lalapit din sa akin si Eva para humingi ng payo. Aba, himala Eva. Tahimik ka yata ngayon. Ma, galit pa rin po ba si Bert sa akin? Hindi pa rin po niya ako pinapansin eh. Abay malamang, hindi ka talaga papansinin ng asawa mo. Binibigyan mo siya lagi ng sakit ng ulo Kaso po ma, medyo matagal na niya po akong hindi pinapansin eh. Mga 1 linggo na po. Nako, kung ako ang tatanungin mo, kulang pa nga ang 1 linggo. Ma naman eh. Ano pa bang inaasahan mo? Malamang nagtatampo sa iyong asawa mo. Ipamigay mo ba naman ang pinapangarap niyang pabango at polo sa ibang tao? Nagsorry naman po ako. Tsaka ilang beses ko na rin po siyang sinuyo. Kaso parang hindi po umeepekto ang ginawa ko eh. Alam mo anak, kung ako ang tatanungin, hindi ko masisisi ang asawa mo. Huwag mo sanang isipin na kinukonsinti ko siya ha. Pero mali kasi ang ginagawa mo Oo, normal lang na tumulong tayo sa ibang tao. Pero ang problema, umaabot na sa punto na wala nang natitira sa atin dahil sa kabibigay mo. Hindi ka naman basta nagpapakahirap magtrabaho para ipanlimos sa mga pinaghirapan mo. Dapat iniisip mo rin ang sarili mo. Yun naman ang punto ng asawa mo kaya kanya napagsabihan. Sa tingin niya kasi, hindi umeepekto ang mga payo niya sa'yo. Kaya nagtampo siya at napuno na rin. Ma, masama po ba talaga akong tao? Napatingin ako sa kanya, Miss Winnie. Sa ilang beses na pinasakit ng babaeng yun ang ulo ko, yun na yata ang unang pagkakataong narinig ko siyang nagtanong ng ganon. Kaya naman sinagot ko siya ng maayos. Ay, hindi ka naman masamang tao, Eva. Ang problema lang sa'yo, masyado kang mabait. At saka parang hindi ka nag-iisip ng mga ginagawa mo. Masama po bang maging mabait? Hindi naman sa ganon. Katulad nga ng sinabi ko, bago ka magpakita ng kabaitan sa iba, siguraduhin mo munang maayos ka rin at kaya mong tumulong. Hindi yung bigay ka na lang ng bigay tapos wala na palang natitira sa'yo. Ang ginagawa mo anak, hindi na pagmamahal sa kapwa yan. Pang-aabuso na yan sa sarili mo. Naisip ko nga paano ka na lang kung lahat ng taong tinulungan mo tapos ikaw naman ang gipitin ng pagkakataon? Sa tingin mo ba,
Yung mga napagbigyan mo dati, tutulungan ka rin ngayon. Baka nga mamaya, pagtawanan ka lang nila. Baka hayaan ka lang nilang malugmok. Wag ganun anak. Magtira ka rin ng konting pagmamahal para sa sarili mo. Isip-isip din. Sorry po ma. Naawa lang po talaga ako sa kanila. Paano naman si Bert ha anak? Kailan ka huling naawa sa asawa mo? Nung ibinigay mo yung pabango niya, naisip mo ba kung matutuwa siya? Nung pinamigay mo ang mga sobra niyong gamit, naisip mo bang itanong muna kung okay lang ba yun sa kanya? Hindi naman sa kinukwenta ko ang lahat. Pero alam mo naman na pinaghirapan niyo ng asawa mo ang perang pinambili sa mga yon. Pinagtrabahuhan niyo yon. Pinagpuyatan niya rin yon sa opisina. Kaya nga po ma, gusto ko pong makabawi sa kanya. Tulungan niyo naman po ako. Ano po bang kailangan kong gawin? Huwag kang mag-alala anak. Tutulungan kita. Pero sana tandaan mo itong mga sasabihin ko sa'yo ha. Una, tigilan mo muna ang pamimigay. Pangalawa, huwag mong sabihing makakabili naman tayo ulit. Dahil ang pera hindi basta-basta napupulot yan sa daan. Pinaghirapan natin ito para makuha. Pangatlo, huwag mong ipamimigay ang anumang makita mong nakatambak lang sa bahay natin. Lahat ng mga pinayo ko tinandaan pala ni Eva, Miss Winnie. Sa katunayan, ilang beses pa niyang sinuyo si Bert hanggang sa bumigay na rin ang kanyang asawa at nakipagbati na rin sa kanya. Naging masaya rin ako kahit papano dahil nakikita kong natututo na si Eva sa mga pagkakamali niya. Pero ang hindi ko alam, may mas matindi pa palang trahedyang mangyayari sa pamilya namin. Isang umaga, maaga kaming umalis ni Bert para asikasuhin ang ilang dokumentong kailangan para sa pensyon ko. Matagal ko nang hinihintay ang perang yon. Hindi man kalakihan pero malaking tulong pa rin yun para sa isang katulad kong tumatanda na. Pagka-uwi namin, nadatnan namin si Eva na masayang nagdidilig ng mga halaman sa harapan ng bahay namin. Ma, kumusta po kayo? May balita na po ba tungkol sa matatanggap niyong pensyon? Wala pa iha. Processing pa rin. Wag po kayong mag-alala ma. Ganyan po talaga kapag nagpa-process pa. Pero malapit na po yan. Sana nga, kapag lumabas na talaga ang pensyon ko, ipapaayos ko na ang bubong sa kusina. Tapos magtatabi ako ng konting halaga para sa gamot. Kailangan din natin magkaroon ng ipon para sa emergency. Mahina akong ikinuwento sa kanya ang lahat ng plano ko. Sigurado na ako noon na kaya naman. Ngunit nang dumating ang araw ng pagre-release ng pensyon ko, gayon na lamang ang panlulumo ko nang magising akong masama ang pakiramdam. Hindi ko magawang pumunta sa opisina upang personal na kunin ang pera. Hindi ko rin naman mautusan si Bert dahil may mahalaga siyang meeting sa trabaho at kailangan niyang pumasok. Kaya naman wala akong naging ibang pagpipilian kundi ang iutos kay Eva ang pagkuha ng tseke sa opisina. Huwag mong kalilimutan ha. Mahalaga ang perang yon, Eva. Mas mabuti nang itago at palaguin kaysa magastos sa mga walang kwentang bagay. Tatandaan ko po ma, wag po kayong mag-alala. Matutuwa po kayo pag uwi ko dahil sigurado kong may maganda pong pupuntahan ng pera nyo. Ang mga bilin ko, wag mong kalilimutan ha. Umuwi ka kagad. Sige po ma. Pinili kong magdasal ng umagang yon hanggang sa makaalis si Eva. Ewan ko ba Miss Winnie, pero kinakabahan ako sa pagtitiwalang binigay ko sa manugang ko. Hindi ko alam kung nagbago na nga ba talaga siya ng tuluyan o baka naman may bago na naman kaming trahedyang malalaman pagdating niya. Buong maghapon na wala si Eva sa bahay kaya lalo akong nag-alala. Pati si Bert, tinawagan ko na at tinanong kung maaari ba niyang sunduin ang asawa niya sa opisina. Medyo malaking halaga rin ang pensyon na makukuha ko kaya hindi ko maiwasang isipin na baka may nangyaring masama sa manugang ko. Ngunit pagsapit ng hapon, dumating na rin siya. Nakangiti pa siya at may dalang ilang envelope. Mabuti naman at dumating ka na anak. Pinag-alala mo ko. Nasaan ang tseke? Ma, wag po kayong mag-alala. Napa-encash ko na po sa bangko ang tseke. Yun po yung ginamit ko, di ba may authorization letter naman po kayo na binigay sa akin? Nasaan na ngayon ang pera? Hindi ko po nakakalimutan ang bilin nyo kanina, ma. Sabi nyo po, di ba, mas mabuting itago at palaguin ang pera kaysa gastusin, hindi po ba? Oo naman,
Oh, bakit? Kaya po, pinasok ko po siya sa isang crypto investment. Ano nga po pala ang tawag doon? Basta yun pong sinasabi nilang sistema na lumalago raw po ang pera mo oras-oras. Ano? Pensyon ko ang nilagay mo sa crypto? Ay naku, nag-iisip ka ba? Gagamitin natin yun sa mga gastusin dito sa bahay. Bakit ka sumali sa mga ganyan? Naku, Diyos Bihyo, papatayin mo ba talaga ako ha, Eva? Ma-ininvest ko po sa crypto ang pera nyo. Kasi sabi ng influencer na pinanood ko, dodoble raw po kagad ang pera nyo sa loob lang ng 1 linggo. Tsaka may nakita rin po akong online seminar na naging milyonaryo raw sila sa loob lang ng 3 araw. Ay, kahit na Eva, mahiya ka naman. Pera ko yun, hindi naman sa'yo yun. Bakit ka nagdedesisyon tungkol sa pera nang hindi naman sa'yo? Nang hindi mo man lang pinapaalam sa amin? Ang masakit pa, pera ko nang pinakikialaman mo. Wala ka man lang bang respeto sa akin bilang biyanan mo? Wala ka ba talagang utak? Hindi nakasagot si Eva sa mga sinabi ko, Miss Winnie. Hindi na rin ako nagsumbong sa asawa niya dahil alam ko kahit ilang beses pa naming pagalitan si Eva, wala pa rin itong epekto sa kanya. Buong gabi akong umiiyak at walang maisagot sa anak ko nang tinanong niya sa akin kung nakuha ko ba ang pensyon ko. Si Eva naman, umiiwas, nahihiya pero ano pa nga bang magagawa ko? Winaldas niya ang pera ko. Kaya naman kinaumagahan, pagkatapos umalis nila Bert at Eva, dumiretso ko sa tindahan ni Ka Benji. Pagdating ko ron, nadatnan ko siyang nag-aayos ng mga soft drink sa harapan. Pagkakita pa lang niya sa akin, kaagad siyang napangiti. Aba, Aling Lin, ang aga yata nyo ngayon ah. Siguro, nag-iisa kayo sa bahay no? Abe, nakita ko kaninang maagang umalis ang anak mo pati ang asawa niya. Ay, Ka Benji, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? May kailangan lang sana akong ipagawa sa iyo eh. Teka lang Aling Lin, bakit parang nagluluksa ka dyan? Ano bang nangyari sa inyo? May problema ka ba? Ay, mas malala pa sa namatayan ang nangyari sa akin ngayon. Kaya kailangan mo akong tulungan. Ha? Bakit? Winaldas na naman ng manugang ko ang pera ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya, Ka Benji eh. Nagsasawa na akong bigyan siya ng payo. Sa tingin mo ba, normal pang pag-iisip niya? Nako. Mahirap na tanong yan ah. Seryoso ko, Ka Benji. Ako rin. Kasi kung tutuusin, mabait naman si Eva. Ka Benji, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit humahantong sa ganito ang buhay namin. Sa tuwing nagkakapera kami, sinisira ni Eva ang lahat. Ginagawa na nga namin ang lahat ng paraan para mapagsabihan siya at magbago. Pero hanggang ngayon pa ulit-ulit pa rin. Ay, huwag kang magagalit, Aling Lin. Pero may kakilala kasi ko. Gumagawa siya ng mga gayuma. Medyo albularyo siya. May halong mangkukulam din. Pero hindi naman siya nananakit ng tao. Ang ginagawa niya lang, tinuturuan ng leksyon ng mga taong matitigas ang ulo. Ay, ano bang pinupunto mo ha, Ka Benji? Gusto mong ipakulam ko ang sarili kong manugang? Aba, ano pang silbi ng pagiging magulang ko kung idadaan ko siya sa mga ganyang bagay? Wala namang mawawala kung susubukan natin, Aling Lin. Ipapatawas lang natin ang manugang mo. Titignan natin kung may kumulam ba sa kanya o may kung anong mahika na nagtutulak sa kanya na gawin ang mga bagay na yan para magulo ang pamilya nyo. Pero kung wala naman, hindi ba mas mabuti? At halimbawa ngang kinulam siya, sino naman kaya ang may gawa nun? Sa tingin ko may saltik lang talaga ang manugang ko eh. Nako, dyan tayo hindi nakakasiguro, Aling Lin. Saka may ginagawa ring mga gayumang matandang albularyong kakilala ko. Mapainom lang natin ng konting patakang manugang mo. Sigurado kung babalik na siya sa dati. Ay nako, wag mo nga akong pinaglololoko ha, Ka Benji. Si Eva, ganyan na talaga ang ugali niya. Kaya malamang hindi talaga siya nakulam. Titignan nga lang naman po natin. Aniya, maya-maya napabuntong hininga ko. Sa dami ng ginawa ni Eva nitong mga nakaraan, pakiramdam ko na uubusan na rin ako ng matinong paliwanag.
Sa totoo lang, hindi ako naniniwalang nakulam si Eva eh. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit paulit-ulit niyang ginagawa ang mga bagay na yun. Oh, sige. Susubukan natin ang bagay na yan. Basta siguraduhin mo lang na hindi yan makakasakit sa manugang ko, ha? Baka mamaya dumoble pa ang problema namin. Talaga? Papayag ka na, Aling Lin? Oo. Sabi mo naman wala namang mawawala kung susubukan ko yun eh. Tsaka sabi mo rin, libre lang, hindi ba? Oo, sige. Balikan mo ko rito bukas ng umaga, Aling Lin. At ibibigay ko sa'yo ang kailangan mo. Basta ka, Benji, tatandaan mo na atin-atin lang ito. Huwag mo itong sasabihin kahit sa anak mo. Alam mo namang may pagkatsismosa yun. Oo naman, Aling Lin. Ako na ang bahala kay Rhea. Napanatag naman ako kahit papano sa naging pag-uusap namin ni Ka Benji. Buong araw akong nanatiling kalmado at naghintay ng kinabukasan. Pagdating ng umaga katatapos ko palang magkape, nagtungo na kagad ako sa bahay nila. Nasa labas ng shop niya si Ka Benji at nag-aabang. Aling Lin, mabuti naman at maaga kayong pumunta rito. Aba, oo naman. May kailangan akong itanong sa'yo, hindi ba? Kumusta ba ang pagpunta mo ron sa Mangkukulam? Wala ho siyang ibang sinabi eh. Pero may inabot siya sa akin. Heto, Anong gagawin ko sa tubig na to, hoy? 3 takip lang ng tubig galing dyan, Aling Lin. Ihalo mo sa inumin ng manugang mo at magbabago na siya kaagad-agad. Hindi na siya magiging waldas. Sigurado ka ba? Sigurado po ako. Ay nako. Sige na nga, susubukan ko to. Paano? Babalik na ako sa bahay, ha? Sige po. Mag-ingat po kayo, Aling Lin. Pagkaalis ko mula sa tindahan nila Ka Benji, mahigpit kong hawak ang maliit na lalagyang binigay niya sa akin. Sa buong daan pauwi, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko naman gustong mapahamak si Eva eh. Gusto ko lang po talaga siyang matuto. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko siyang naglalabas sa likod bahay. Pagkakita pa lang niya sa akin, agad siyang ngumiti. Ma, nakauwi na po pala kayo. Oo. Pasensya na at maaga akong umalis. Ang tagal niyo naman po. May dinaanan lang ako eh. Tsaka natagalan ako sa pakikipagkwentuhan. Tumango siya at bumalik sa ginagawa. Ako naman agad na pumasok sa kusina. Tahimik kong nilabas ang lalagyan. Tinitigan ko muna yon ng ilang segundo. Ay, Diyos ko. Sana po tama itong ginagawa ko. Pagkatapos ay sinunod ko ang bilin ni Ka Benji. Hinalo ko ang laman nito sa isang baso ng malamig na inumin. Hindi naman nagbago ang kulay pati na ang amoy. Mukha pa rin itong ordinaryong inumin. Kaya kung tutuusin, kahit ako hindi ako makapaniwalang may kakaiba rito. Maya-maya pumasok si Eva mula sa likod bahay. Punong-puno ng pawis ang noo niya. Napatingin siya sa basong hawak ko. Ay, grabe naman ang init ngayon. Ma, para kanino po yan? Ay, para sa'yo, anak. Para po sa akin? Oo. Bakit ka ba nakangiti? Wala lang po. Ang bait niyo po kasi sa akin eh. Tsaka ma, sorry po sa ginawa ko sa pera niyo ha. Hayaan niyo po, hindi alam ni Bert na nag-withdraw ko. Ibabalik ko ang kinuha ko sa inyo. Ay, gusto ko ba na magalit? Alam nating nangyari na ang lahat. Sana wag mo nang uulitin, anak. Baka sa kabaong ng diretsyo ko nito kapag hindi ko na kinaya. Unti-unti siyang napangiti, Miss Winnie. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang konsensya. Sa dami ng beses na pinasakit niya ang ulo ko, bakit parang ako pa ngayon ang nahihirapan? Ipinili ko ang ulo ko at kinalimutan ng ngiti niya. Kaagad kong inaabot sa kanya ang baso. Salamat po, ma, ha? Inumin mo na yan bago pa mawala ang lamig. Ang bait niyo naman po ngayon. Anong ibig mong sabihin? Mas madalas ba akong mataray sa'yo, ha? Ganun ba? Ay, hindi naman po, ma. Napansin ko lang po kasi hindi lang kayo madalas na gumagawa ng inumin para sa akin. Aba, dapat ba araw-arawin ko yon? Hindi naman po sa ganon, nakakatuwa lang po kasi. Pagkatapos, ininom niya ang laman ng baso. Isang lagok hanggang sa nasundan pa, hanggang sa tuluyan niya itong maubos.
Pagkababa niya ng baso, ngumiti pa siya. Salamat po, ma ha. Mahal na mahal ko po kayo. Sige po, ma ha. Tatapusin ko lang po muna ang ginagawa ko. Magpahinga po muna kayo, ha? At tinalikuran na ako ni Eva. Hindi ako nakapagsalita, Miss Winnie. Napatingin na lang ako sa basong ginamit niya kanina. Wala na itong laman. Inubos na niya ang lahat. Nung una, inaamin kong natuwa pa ako dahil sa ginawa ko. Sino ba naman ang hindi matutuwa, ano? Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko si Eva, kusa siyang umiwas sa paggastos. Kapag may dumaraan na online delivery rider, hindi na siya napapalingon. Kapag may sales sa cellphone, hindi na siya natutuksong tumingin. Kapag may nag-aalok ng kung ano-anong produkto, agad siyang umiiling. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon, isa yung himala. Pero habang lumilipas ang mga araw, may napapansin akong kakaiba. At hindi na yun nakakatuwa. Isang umaga, nadatnan ko si Eva na nakatitig sa mesa habang hawak ang pitaka niya. Parang may malaking problemang iniisip. Anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit pasan mo yata ang problema? Ma, ang mahal na po pala ng bigas, no? Nahihirapan po ako sa pagpili kung alin dito ang mas mura pero yung masarap. Ngayon mo lang ba nalaman na ganyan ang presyo ng bawat sako? Opo Aba, paano nangyari yun? Ilang taon ka nang bumibili ng bigas Oo nga po alam ko naman po yun. Kaso kapag may lumalabas na pera sa pitaka ko, parang masakit po sa pakiramdam. Parang nangihinayang po ako. Ano? Bakit mo naman nararamdaman yan, ha, iha? Normal lang naman na bumili tayo ng bigas. Basta po parang nangihinayang ako sa gagastusin natin kung sakali man. Napatingin ako sa kanya, Miss Winnie. Halata talaga kay Eva na hindi siya natutuwa. Hindi kagaya dati na parang hindi niya iniisip ang problema. Sa loob-loob ko, yan naman talaga ang gusto nating mangyari dati. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mali. Nang gabing yon, sabay-sabay kaming naghapunan. Napansin ni Bert na hindi ginagalaw ni Eva ang pagkain niya. Sweetheart, okay ka lang ba? Kumain ka nga. Busog pa ako, sweetheart Tumikim na lang ako pero hindi ko nagawang ubusin ang laman ng plato ko. 2 kutsara pa lang ang nakakain mo. Paano ka mabubusog niyan? Hindi naman kasi ako gutom Itago na lang natin ito sa ref para may pagkain pa tayo bukas. Anak, hindi pa pwede yan ha. Kanina ka pa walang kinakain. Baka mamaya magka-ulcer ka niyan. Sayang po kasi. Anong sayang? Kakainin na nga lang natin, sayang pa? Pwede naman kasi nating tipirin, sweetheart. Itong nasa plato ko, pwede pa natin itong kainin ng 2 beses. Kalahati ngayon, tapos kalahati naman bukas. Anong nangyayari sa'yo, sweetheart? Okay ka lang ba? Bakit naging concern ka na ngayon sa kung magkano ang presyo ng ulam? Nakita ko kanina sa presyo, ang mahal na mga ingredients na ginamit natin dito. Alam mo, sa susunod wag ka nang bumili ng grocery ha. May tingian naman dun sa palengke, pwede kang bumili ng 2 pirasong sibuyas. Hindi natin kailangan ng 1 kilo kasi mabubulok naman yun. Kita mo pati nga itong bawang, ang mahal-mahal. Tapos kung gamitin natin sa ulam, ang dami-dami. Hindi naman tayo vampira na kailangan ng pangontra Napakurap kaming dalawa ni Bert. Pareho naming hindi alam kung matatawa ba kami o malulungkot sa mga pinagsasasabi niya. Noon pa namin pinapangarap na maging ganito ang mindset ng manugang ko. Bakit ngayon pa? Na parang nakakapanibago naman. Huwag mo nang isipin ang presyo, sweetheart. Binili ko yan para kainin natin, okay? Basta sa susunod kapag mamimili ka, piliin mo yung mura ha. Hindi kami kagad nakasagot sa sinabi ni Eva. Gayunpaman, naisip ko na baka umiipekto na ang gayuma na pinainom ko sa manugang ko. Makalipas ang ilang araw, lalo pang lumala ang sitwasyon sa bahay. Minsan, narinig kong naglalakad si Eva sa sala bandang 12:00 ng gabi. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakaupo mag-isa. Eva, anak, bakit gising ka pa? Napatingin siya sa akin, Miss Winnie. Mukha siyang pagod, namamalat din ang boses niya.
Hindi po kasi ako makatulog eh. Oh, bakit? Anong dahilan at hindi ka makatulog? Naaalala ko po yung mga blender. Ang dami ko pong naipamigay. Ay, kalimutan mo na yun, anak. Matagal na yun. Oo nga po eh. Pero habang naglilinis po ako kanina, nakita ko po yung mga resibo, ma. Ang laki-laki po pala ng halagang sinayang ko. Alam niyo po yung feeling na parang gusto ko pong bawiin ang lahat ng yun. Gusto ko mang magkomento, hindi ko na nagawa pang magsalita. Siguro, epekto pa rin ito ng gayuma at baka naman natuto na ng leksyon si Eva. Kaso habang mas tumatagal pa, Miss Winnie, nagiging iba na talaga ang kilos ni Eva sa loob ng bahay. Sa katunayan, nagsimula na siyang mapansin ni Bert habang nag-aalmusal kami. Sweetheart, parang pumapayat ka yata ah. Ha? Hindi naman ah. Anong hindi? Parang humpak na yung mga piski mo oh. Napatingin din ako sa kanya ng mabuti at dun ko lang napansin. Tama nga si Bert, mas payat na nga si Eva. Namumutla din at halatang nanginginig. Kinagabihan, kinausap ako ni Bert sa kusina. Ma, napapansin niyo po ba si Eva? Parang hindi na po normal ang kinikilos niya, ma eh. Sa totoo lang po, nag-aalala na ako sa kanya. Halos hindi na po siya kumakain. Tapos panay ang tanong niya kung magkano ang ginastos natin sa mga pagkaing binibili natin. Alam mo ba ma, sa gabi, nagsusulat siya sa notebook. Tapos nang tignan ko kung ano nakasulat dun, mga presyo ng mga pagkain. Kahit sentimo lang ma, nanghihinayang na siya. Ha? Sigurado ka ba, anak? Opo ma, hindi ako maaaring magkamali. Ilang beses ko na po siyang napapansin. Kapag tinatanong ko naman siya, ayaw niya akong sagutin eh. Siguro po ma, dapat na nating ipa-check up si Eva. Hayaan mo, anak. Bukas kakausapin ko ang asawa mo, ha? Huwag ka nang masyadong mag-aalala. Ako nang bahala sa kanya. Salamat po ma. Hindi ko lang po talaga maiwasang mag-alala sa kanya eh. Akala ko ay ganun ko lang kadaling makakausap si Eva, Miss Winnie. Pero mas lalo pang lumala ang kalagayan niya. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang bumigay si Eva. Nahilo siya habang nagwawalis sa bakuran. Mabuti na lamang at naroon si Bert para sumalo sa kanya. Nang makita ko siyang halos walang malay habang nakahiga sa sofa, parang may kumurot sa puso ko. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Gusto ko lamang siyang matuto. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, dumiretso ko sa tindahan nila Ka Benji. Pagkakita pa lamang niya sa akin, alam na niyang may problema. Aba, mukhang galing kayo sa bagyo ah. Ano po ba ang problema? Ay, Ka Benji, tulungan mo ko. Nahihirapan na akong makita sa ganoong sitwasyon ng manugang ko eh. Mukhang dahil sa ginawa natin, ako ang natuto ng leksyon. Akala ko ho ba gusto niyong matuto si Eva? Oo nga, pero hindi ganito. Hindi sa ganitong paraan. Ayokong magkasakit siya. Sana bumalik na ang sigla na meron siya dati. Hindi ko gustong umabot sa puntong natatakot siyang kumain dahil iniisip niya ang gastos. Huwag po kayong mag-alala, Alinglin. Kumalma lang po kayo. Ang ibinigay ko sa inyong likido, may kapareha rin. Ito ang tinatawag nating pambawi sa sumpang bumabalot ngayon sa manugang nyo. O heto po, ibigay nyo po ito sa kanya. Ipainom nyo po kagaya ng ginawa nyo po dati. Mabilis kong kinuha ang bote at halos tumakbo pabalik ng bahay. Nasa sofa ulit ang manugang ko samantalang si Bert abala sa itaas at mukhang nagbibihis. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maihalo ng ganun kabilis ang likidong yon sa tubig at mapainom kay Eva. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, napansin kong para siyang nakahinga ng maluwag at unti-unting nagkaroon ng malay. Napaiyak ako at mahigpit na niyakap si Eva. Nangihina man siya, gumanti rin siya ng yakap sa akin. Bert, anak, huwag na tayong pumunta sa ospital. Gising na ang asawa mo. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Maya-maya pa ay tuluyan nang nagmulat ng mga mata si Eva. Tinignan niya kaming dalawa ni Bert at bahagyang ngumiti. Ay,
Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo, anak. Kasalanan ko ang lahat. Naging desperada lang ako na baguhin ang ugaling meron ka. Hindi ko alam na mas pinalala ko lang pala ang sitwasyon. Patawarin mo ko. Ma, huwag po kayong umiyak. Hindi mo kasi ko naiintindihan, anak eh. Ang dami kong maling nagawa. Sa halip na kausapin kita ng maayos, hinayaan kong manaig ang galit ko. Ma, ako rin naman po ang may pagkakamali eh. Hindi ko po pinakinggan ang mga payo nyo. Akala ko noon tama ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko naisip kung gaano kayo nag-aalala para sa akin. Ay, patawarin mo ko, anak, ha? At patawarin nyo rin po ako, Ma. Nangangako po ako na magbabago na po ako. Mas magiging responsable na ako sa pera at sa mga desisyong ginagawa ko para sa pamilya natin. Napaiyak kaming dalawa at mahigpit na nagyakapan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko tunay na kaming nagkaunawaan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang sigla ni Eva, Miss Winnie. Mas naging maingat na siya sa paggastos at natutong makinig sa payo ng kanyang asawa at pamilya. Mula noon, hindi na siya naging pabigla-bigla sa paggastos at hindi na siya naging waldas na misis. Natutunan na ni Eva na ang tunay na pagmamahal sa pamilya hindi nasusukat sa dami ng binibili o ipinamimigay kundi sa pagiging responsable at maingat sa mga desisyong ginagawa para sa kinabukasan ng lahat. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Ang inyong tagahanga, Lynn. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang po, marireach na natin ang 100k subscribers. Syempre sa tulong po ninyo. Tama. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Nasampay ko na po yung mga damit. Kukunin na lang. Nagpapasalamat po kaming dalawa sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.